We remain steadfast in our commitment in delivering local. Sabay-sabay na nanumpa sa tungkulin ang mga newly elected barangay at sangguniang We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. May bagabigat mamanan, partner. Yes, good morning sa ating mga kapuso. Okay, mamaya, partner, ay alamin natin kung magkano ang presyo ng karne ng manok. Paborito mo yan. Karne ng baboy, paborito mo rin yan, partner. Bakit? Ako na lang palagi. Paborito mo rin yan. Paborito nating lahat yan. Especially malapit ng Christmas and New Year. Oo nga. Nako, mamaya rin makakasama natin sa kwentuhan si Carla Abellana at Gabby Concepcion, mga cast ng Stolen Life. Nako, abangan natin yan, ha? At aalamin din natin kung ano ang latest sa panahon. Nako, maganda yan. Narito na ang mga unang balita. Eto na, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Sa ngayon, nasa 300 hanggang 340 pesos ang kada kilo ang presyo ng baboy sa lungsod. Samantala, bumaba naman ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng karne ng manok sa ilang pamilihan sa lungsod. Sa ngayon, umaabot sa 160 hanggang 170 pesos ang presyo ng karne ng manok. Ayon sa ilang negosyante, sobrang supply ng manok ngayon at posibleng magtagal pa ito hanggang sa susunod na taon. Ilang negosyante sa Dagupan City apektado sa paglilipat ng mga poste ng kuryente sa ilang kalsada. May ulat si Claire Lacanilaw. kasabay ng mga road construction, apektado rin ng ilang negosyante sa nararanasang pansamantalang kawalan ng supply ng kuryente sa bahagi ng Arellano Street, Barangay Pantal, Dagupan City. Puspusan kasi ang pagpapalit at paglilipat ng mga poste ng kuryente ng DECORP. Konti-konti na lang po yung taong pumupunta, kaya minsan nagko-close po kami. May rason naman kung bakit wala. Saka minsan may pasabi naman na mawawalan ng kuryente. Sa left side, yung ginawa namin tong left side, lahat ng kumukuha ng power doon sa linya na yon, nilipat muna namin sila lahat sa kanan para hindi sila ma-interrupt habang ginagawa namin to. Noong Hulyo, sinimulan ang pagpapalit ng poste ng kuryente, bagyang naantala dahil sa mga nakasabit na cable wires. Target ng tanggapan na matapos ang kanilang operasyon sa susunod na buwan. Naka-attach kasi yung mga cables nila sa poste namin. So, hindi namin basta-basta ma-withdraw yung poste kung saan sila naka-attach kung hindi nila ito mailipat doon sa bagong poste. So, ang naging agreement namin is kung may mga poste kami na tatamaan ng drainage, yun ang unahin naming bunutin. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasintabi po mga kapuso, naaagnas na at nangangamoy na rin ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang bakanteng lote
Sa barangay Linmansangan, Binalonan, Pangasinan. Hindi na rin matukoy ang kasarian ng mga bangkay. Wala na rin saplot ang isa sa mga biktima na posibleng natunaw o nakain na ng organismo. Walang anumang pagkakakilanlan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, itinapon lamang sa lugar ang mga bangkay. Hirap din ang pulisya na matukoy kung may foul play sa insidente. Dahil naaagnas na ang mga bangkay at base na rin sa rekomendasyon ng punerarya, inilibing na ang mga ito. Sugatan ang 23 anyos na dalaga matapos umanong barilin ng dati niyang kasintahan. Nakilala ang sospek na si Edmond Cabalar, 31 anyos, residente ng barangay Sukok, Narbacan, Ilocos Sur. Nagtungo raw ang sospek sa bahay ng biktima upang suyuin na makipagbalikan sa kanya. Pero hindi siya pinapasok sa bahay dahil nasa impluwensya ng alak. Umalis ang sospek pero pagbalik, meron na siyang dalang baril at pinaputukan ang biktima. Una niyang pinaputukan ang ina ng biktima pero hindi tinamaan. Tinutugis na siya ng otoridad. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng kaso. Oath-taking ceremony ng newly elected barangay at SK official sa Dagupan City isinagawa. Narito ang report. Sabay-sabay na nanumpa sa tungkulin ang mga newly elected barangay at sangguniang kabataan officials sa Dagupan City. Panawagan ng LGU ang pagkakaisa para sa ikauunlad ng lungsod. Nanumpa na rin sa tungkulin ang mga newly elected na mga barangay at SK officials sa City of Ilagan sa Isabela. Pagkatapos ng proklamasyon, inihayag ng COMELEC na maaari nang magsilbi bilang mga bagong opisyal ng barangay ang mga nanalo sa eleksyon. Pero nilinaw ng DILG, dapat unahin muna nila ang pagsusumite ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures hanggang November 29 upang mabigyan ng bisa ang kanilang pagkakahalal. Magkakaroon naman ng mandatory training ang mga nanalong SK chairman at kagawad upang maihanda ang mga ito sa kanilang mahigit 2 taon na paninilbihan. Sabay-sabay rin na nanumpa sa tungkulin ang mga newly elected barangay at sangguniang kabataan official mula sa 132 na barangay sa Quirino. Sa naging talumpati ni Governor Dax Cua, hiniling niya sa mga bagong halal na opisyal na panatilihin ang nasimulang political unity ng kanyang administrasyon. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagtirik ng kandila, nag-alay ng dasal at nagpahayag ng simpatya ang mga mamamahayag sa Cagayan sa isang prayer vigil na ginanap sa Rizal Park sa Tuguegarao City. Ito ay bilang pagkondena sa pagpaslang kay DJ Johnny Walker, Jose Humalon sa tunay na buhay sa loob mismo ng announcer's booth sa Misamis Occidental. Ayon sa pahayag ng Cagayan Capitol Press Corps, lubha silang nalulungkot sa pagkamatay ni Humalon, lalo pat patuloy ang natatanggap na pagbabanta sa mga kasapi ng media. Nanawagan sila sa agarang aksyon ng pamahalaan at makasuhan ang masangkot sa pagpatay. Iwinagayway rin ang isang tarpaulin na nagpapahayag ng simpatya para sa pamilya ni Humalon. Nakasulat dito ang mga katagang Stop Media Killings. Mga kapuso, inuulan ngayon ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao dahil sa bagong LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namatani yan ng Pag-asa 395 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa City, Palawan. Mababang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posibleng lalabas na rin ang LPA sa PAR ngayong araw. Sa kabila niyan, nagbabala pa rin ang Pag-asa sa pag-uulang dala ng LPA na maaaring magdulot ng baha o landslide sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Ngayong umaga, asahan ang ulan sa ilang bahagi ng Aurora base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa ilang pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang extreme Northern Luzon. Easterlies at mga local thunderstorm naman ang maaasahan sa iba pang panig ng bansa. Operasyon ng mga masahista at gumagawa ng henna tattoo sa Burnham Park. Mahigpit na ipinagbabawal ng Baguio City LGU. Sundan sa report. Mahigpit ang monitoring ng PNP, Public Order and Safety Division at City Environment and Parks Management Office sa mga masahista at gumagawa ng henna tattoo sa Burnham Park sa Baguio City.
Pinagbabawalan na sila dahil sa paglabag sa Environmental and Sanitation Code. Dahil wala ring permit, hindi rin mapatutunayan kung lehitimo na masahista at henna tattoo artist ang mga gumagawa nito. Sana yung ganun na walang mga illegal vendor, walang mga illegal massage, walang mga illegal tattoo. Kasi ang gusto mo lang naman is mag-relax, mamasyal. Bukod pa rito, iba't ibang reklamo kaugnay sa modus operandi ng mga negosyante ang natatanggap ng POSD at SEPMO, gaya ng mataas na singil sa kanilang serbisyo. May pagkakataon din umanong iba ang sinabing bayad ng negosyante, pero mas higit naman ang singil kapag tapos na ang serbisyo. Meron din yung insidenteng nagtanggal yung customer nila ng gold necklace po ata, no? At in-entrust naman sa sabi nung hawakan ko na lang muna, sabi nung masahista. Nagbigay ng excuse yung masahista na either iihi ata or may kukunin at hindi na bumalik. Nag-abiso na ang Baguio City Government sa publiko kaugnay rito. Hinihikayat din silang mag-report ng violators. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Lumang ambulansya, ginawang learning facility sa Herona, Tarlac. Silipin sa report. 4 sa mga pamangkin ni Mang Gerald ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral sa high school. Dahil sa hirap ng buhay, pumasok na lang sa trabaho at tinulungan ng kanilang pamilya sa gastusin. Dahil sa hirap ng buhay, ma'am, gawa ng yung mga wala ng trabaho, ganun, kaya hindi sila nakapagtapos. Sa monitoring ng Department of Education, may mga out-of-school youth pa rin sa ilang barangay sa Herona, Tarlac. At para masolusyonan at matulungan ang mga out-of-school youth na gusto makapag-aral, mismo ang LGU, katuwang ang DepEd, ang lumalapit na sa kanila. Isang lumang ambulansya ang ginawang learning facility at ito ngayon ang nakatutok sa mga OSY. Naisip ko kasi yan para mailapit na lang sa mga batang kinukulang talaga sa financial, na tumutulong sa farm, sa mga kung anong mga trabaho do sa kanilang mga magulang. Mabigyan din naman sila ng kaukulan na karunungan sa edukasyon. Naglalaman ng teaching materials ang loob ng ambulansya. May mga barangay na ikutan ng DepEd at LGU. Als teacher lang siyang magtuturo sa mga out-of-school youth. So, ito po, kumpleto po ito. May semi-library, may Starbucks po tayo from DOST, at mga instructional materials na naka-install po dito sa ating. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Paintings, sculptures, installations at marami pang iba. Ilan lang ito sa art pieces na ibinida sa 2023 Luzon Art Fair sa pagtutulungan ng Provincial Government ng Tarlac at National Commission for Culture and the Arts. Daan-daang artists at collectors mula sa iba't ibang probinsya ang nagtipon-tipon para ipagdiwang ang mayamang talento ng mga Taga-Luzon sa pamamagitan ng kultura at sining. Bukod sa art pieces ng mga Taga-Luzon, ibinida rin sa exhibit ang ilang ethnographic artifacts ng nayong Pilipino. Pagpapayaman sa kultura na tatak Pinoy tinalakay sa Ilocos Sur. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Ginanap sa Ilocos Sur ang taunang Region 1 Culture Conference, kung saan tinatalakay ang pagpapayaman sa kultura ng mga Pilipino. Ayon sa Vice Head ng National Committee on Northern Cultural Communities, malaki raw ang ginagampan ng papel ng kultura sa pagkakakilanlan ng mga tao. Actually, it plays an integral part or vital role in shaping our views of things and how we feel and how we live in the community. May impluwensya na ng ibang kultura ang kaugalian, pamamaraan, maging ang paniniwala ng mga Pilipino mula sa mga dating mananakop. Sa kasalukuyang panahon, minamahal na rin ng mga Pilipino ang ibang kultura ng ibang bansa mula sa pananamit, pananalita at pagkain. Pero naway hindi nito mabura ang kulturang Pilipino bagkus pagyamanin at ipagmalaki rin. Na wag natin ikahiya kung anuman yung kulturang meron tayo. Dahil itong kultura na ito ay siyang magpapayabong ng ating ekonomiya. Ang Culture Conference ay dinaluhan ng Local Culture and Arts Council sa rehiyon. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Seguridad para sa Bakbakara Festival 2023 sa Ilocos Norte, pinaghahandaan na ng pulisya. Traffic rerouting ipatutupad. Ang detalye sa report ni Gab De Luna.
Pinaghahandaan na ang seguridad at traffic rerouting sa nalalapit na Bakbakara Festival sa Bacara, Ilocos Norte. 9 na araw ang selebrasyon na mag-uumpisa sa November 23. Humiling ng dagdag na pulis ang Bacara Police Station mula sa Ilocos Norte Police Provincial Office para mga laga sa seguridad. Inihahanda na rin ang Bacara Central Elementary School kung saan gaganapin ang ilan sa mga aktibidad. Smooth sailing po, hindi po maapektuhan ang daloy ng kanilang pag-aaral. May pagbabago dito sa traffic rerouting natin kasi alam natin itong auditorium natin ay temporary na office ng LGU Bacara kasi itong munisipyo natin ay na under construction. Samantala, ininspeksyon ng Municipal Engineering Office ang wirings at rides ng kabubukas lang na karnabal sa bayan. Nag-conduct sila joint yung inspection with that area. Mahigpit na ipinagbabawal ang alak sa loob ng karnabal. Bawal ding sumakay sa rides ang 10 years old pababa, mga may sakit sa puso at nagdadalang tao. Every hapon po, nag-check po yung mga operators namin ng mga rides namin para sa safety ng mga sumasakay po. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. San Sebastian Golden Stars tinambakan ang Letra Knights 94-75. Naritong report. Tinambakan ng San Sebastian Golden Stags ang Letra Knights sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 sa panguna ni Rafael Are na may career high na 23 points. Naitala ng Stags ang kanilang 5th straight wins. Hindi na nakahabol ang Letra Knights sa 19-point lead sa pagtatapos ng final quarter, 94-75. Sa Game 2, muling nagpakita ng kanyang superb performance si Clint Escamis ng Mapua Cardinals sa kanyang 17 points, 8 rebounds, 4 assists at 3 steals. Sa highly contested game laban sa EAC Generals, sa fourth quarter, kumamada ang Cardinals para tapusin ang laban 83-77. Abangan sa Friday game ng NCAA, Benil Blazers versus LPU Pirates at San Beda Red Lions laban sa Perpetual Altas, 1:30 p.m. live sa GTV. Rizoniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, abangan sina Gabby Concepcion at Carla Abellana sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tiyak aabangan ang pinakabagong afternoon TV series ng GMA Network, ang Stolen Life, dahil sa kanyang twists and turns na istorya. Ngayong umaga, kasama natin ang dalawa sa main cast ng Stolen Life. Here with us this morning, Mr. Gabby Concepcion and Miss Carla Abellana. Hello, good morning. Good Good morning po sa morning. inyo at good morning po sa inyong lahat na nanonood ngayong umaga. Yes. Yes, hello. good morning po sa inyong lahat. Good morning, Carla. Good morning. Good morning everybody. Yes. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you. Nako, inabangan na itong Stolen Life. Yes. Ano nga bang kwento nito, Gabby? Ang storya nito ay tungkol sa dalawang magpinsan. Yes, magpinsan sila. Na nag-aaway dahil meron silang tinatawag nating astral projection. Carla, paki-explain. Astral yung projection. astral Ito yung parang ability or yung kakayahan na parang siyang supernatural ability na lumilipat yung kaluluwa or lumalabas yung kaluluwa mula dun sa katawan at lumilipat siya sa ibang lugar or sa ibang tao. So itong dalawang magpinsan na sina Farah at Lucy, may ano talaga sila hindi sila magkasundo. May galit sila, may inggit sila, may bitterness. So matututo sila pareho nitong astral projection. Para na rin siyang ability or talent na din na nasa dugo nila.
Tapos yun ang mangyayari. So nagsiswitch yung dalawa, sina Farah at Lucy, nagkakaroon ng conflict. So medyo nakakalito kung sino ba talaga kasi Yes. nagpapalit-palit sila. Kaya ng mapapansin soul. ninyo, na wala dito yung isang character kasi may conflict sila. Hindi lang baka ako si Farah today. Biro lang ho, No. biro. Baka paglingon ko sa ano na Beauty Gonzales yung na nandito, to. iba na pala. Wala Parang dito. gano'n. Kaya dahil ho sa schedule, kaya wala dito yung niyang counterpart. Yes. Ang ganda ng teaser kasi malilito ka eh. Kinakasal si Carla, tapos mamaya biglang nag-iiba yung mukha. Bakit bakit si Beauty na yung nandoon? Lucy ang pangalan niya pala. Yes, I played the role of Lucy. Gabi, sa dinami-dami ng yung naging role, si Darius Carito sa Stolen Life. Yes, Darius Anong ako. pagkakaiba ng mga ginampanang mong role? Well, ang role ko muna dito para malaman ninyo, ako po yung dahilan kung bakit sila nag-away. Ako yung third wheel, ika nga third wheel. Ako yung pampagulo sa kanila. Support lang ho ako sa totoo lang. Support. Dahil kung wala ako, hindi sila mag-aaway. Hindi kailangan dito May ako. importante yung role nyo dito, pinag-aagawan kasi yun yung basihan, yun yung pinaka... Yun kasi ang gusto ng scriptwriter at saka yung director. Source Kaya of sabi ko, okay, go. Yan lang naman i-roll. Wala akong katotohanan ang mga Okay. nangyayari sa aming teleserye. Pero napakaganda dahil may mga twists. Sa totoo lang, ngayon lang ako gaganap o ngayon nakita ng ginawa nilang role. Yung merong palitan, yung gano'n. Tsaka ang challenge talaga nasa kanila. Kasi yung acting nila doon makikita mo, ito ngayon si Farah, ito ngayon si Lucy. Malilito kayo ngayon. Hindi nyo malalaman kung sino sa kanila ang totoong Carla at ang totoong Beauty. If you're given to live in another life, through astral projection, good question. sino o ano at bakit? Wow! Carla. Siguro po kay Katy Perry. Wow. Kasi hindi, fan ako ni Katy Perry. Marami pong nakakaalam niyan. Isa po kasi si Katy Perry sa yung parang ina-idolize ko, pero alam mong, yung bang, hindi mo naman gustong maging sila, yung parang ganun. Kumbaga, gusto ko lang ma-experience yung life na meron siya. Oo, si Gabi naman. Pero if there's a person or a thing, I'll get back to you on that. Commercial. Pinag-iisipan sa Panggap. diba? Ang hirap Para may commercial pumili. tayo. Kasi si Gabi, nagampanan niya yung role ng president, kaya para siguro... Well, actually, ang maganda rito, hindi niyo pa natatanong. Di meron silang astral projection ni Farah. Papasok din ako dun sa buhay nila. Ako magiging isa sa kanila, no? Oo, pwede. Why not? Naisip ko na yun Kaya hindi sinasabi, may twist pa lang. Ay, malay po nila, di ba? Pasapin natin yung director, ganung no? episode. And lastly, please invite our viewers or your fans na abangan ang Stolen Life. Yes! Araw-araw po yan sa GMA Afternoon Prime. So sana po kayo po na nanonood ngayong umaga, abangan ninyo, panoorin ninyo at subaybayan talaga po ninyo, tutukan ninyo ang Stolen Life. Kasama ko po, of course, sina Mr. Gabby Concepcion, Beauty Gonzales. Kasama din po namin dito sina Miss Celia Rodriguez, sina Sir William Lorenzo, si Anjo Damiles, si Miss Lovely Rivero at si Divine. Yan, si Divine. So marami pong iba pang kasama. Intense po ang mga eksena. Kaya kapit lang kayo, sabi nga ni Beauty. So yan, abangan po ninyo Stolen Life. 3 days na lang po mapapanood. Malapit na po. Hindi ho parang apoy ang aming pagmamahal dito. Ang aming pagmamahal dito ay parang ilog, parang tubig. Ayan. Kasi ang apoy nawawala, di ba? Ang tubig tsaka ilog, tuloy-tuloy yan. Di ba? Ayan. So tuloy-tuloy din ang excitement natin pag napanood natin. Ilang araw din ho sana kayong nakatutok sa amin. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa inyo. Afternoon po ang aming palabas. Dito lang po sa Afternoon Primetime ng GMA. Stolen Life. Maraming salamat, Carla at Gabi. Ingat kayo palagi. Thank you very much Salamat po. Maraming salamat. Umarangkada na ang Adibay Festival sa Benguet. Sumasalamin ang pagdiriwang sa mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Benguet. Tema ng selebrasyon ang Benguet Gateway to Unforgettable Getaways na nagpapakita ng magagandang tanawin, kultura, turismo at mga mamamayan.
Tampok sa isang buwan na selebrasyon ang Grand Canyaw kung saan magkakatay ng 15 native na baboy at 5 baka na pagsasaluhan ng mga residente at mga bisita. Mga pulis at rallyista sa Madrid, Spain nagkagirian sa protesta laban sa independence bid ng Catalonia Region. At US President Joe Biden iminungkay sa Israel ang 3-day ceasefire sa Gaza. Tunghayan sa Globalita. Kinailangang gumamit ng puwersa ng Spanish police para i-disperse ang ilang rallyista na sumali sa protesta sa Madrid. Ito'y kaugnay sa pagtutol nila sa pinag-uusapang amnestiya sa hiling ng independence o political separation ng Catalonia region sa Spain. Kasama sa Catalonia region ang 4 major provinces, kabilang ang Barcelona, sakop ang ilang beaches at historical landmarks sa northeastern Spain. Tinatayang aabot sa 7,000 ang sumali sa protesta. Naglabas ng panawagan ang Washington para pansamantalang itigil ng Israel ang pag-atake sa Gaza City. Sa pahayag ni US President Joe Biden, direkta nitong kinausap ang Prime Minister ng Israel para ihinto muna ang pag-atake sa Hamas dahil sa humanitarian reasons. Ayon pa kay Biden, ang 3-day ceasefire ay makakatulong para mapalaya ang mga hostage. Tinawag na tactical pause ang mungkahing ito. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Love Before Sunrise actress Bea Alonzo nakuha na ang residency status sa Spain. Narito ang report. Masayang ibinalita ni Kapuso actress Bea Alonzo na nakuha na niya ang kanyang residency card sa Spain. 2022 nang bumili siya ng apartment sa Madrid sa ilalim ng Spain's Residency by Investment Program. Bilang residente ng Spain, pwede na niyang maikot ng visa-free ang ilang bansa gaya ng Austria, Italy, Poland, Norway, Sweden at Switzerland. Resulta naman daw ito ng sipag niya sa trabaho, gaya ng another successful romantic drama series na Love Before Sunrise, na ayon kay Bea ay marami pang dapat abangan na mga heartbreaking scenes. Napasok ng sindikato ng droga ang mga lansangan, maging ang kapulisan. Sila ang susubukang habulin ni Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid bilang Black Rider. Kasabay din nito, mukhang magiging abala rin ang puso ni Elias buhat ng pagtatagpuin sila ng tadhana ni Bernice na ginagampanan ni Kylie Padilla. Sundan ang maaksyong eksena sa Black Rider, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagkalat na ang mga nagbebenta ng mga Christmas decorations sa Ilocos Norte. Patok ang iba't ibang disenyo ng Christmas lights na mabibili sa murang halaga. Paalala ng DTI sa mga maagang bumibili ng mga dekorasyon, suriing mabuti ang kalidad ng binibiling produkto, lalo na ang mga Christmas light. Nagbabala rin ang DTI sa pagbili ng mga Christmas decor sa mga bangketa dahil malaki ang posibilidad na luma ang mga ibinebenta rito. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. You have to be willing to go to war with yourself and create a whole new identity. By David Mullins. Nakakaingit si Bea Alonzo. Bakit? Diba? May ano na siya May apartment permanent na siya. residency status na siya sa Spain. Sana all. Magkaroon ng status na ganun, no? Ay, speaking- Bunga ng paghihirap daw niya yun. At Sa trabaho. sakripisyo. Oo. Sana all, no? Speaking of war, never go to war unless you're willing to win. Diba? Pero at the end of the day, wala kasing nananalo sa digmaan eh. Lahat talo. Oo. Peace for all. Peace for everyone. Mamaya, mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon, 5:10 p.m. Bayan na. Mga kapuso, 46 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Nagtirik ng kandila, nag-alay ng dasal at nagpahayag ng simpatya ang mga mamamahayag sa Cagayan sa isang prayer vigil na ginanap sa Rizal Park sa Tuguegarao City. Ito ay bilang pagkondena sa pagpaslang kay DJ Johnny Walker o Jose Humalon sa tunay na buhay sa loob mismo ng announcer's booth sa Misamis Occidental. Ayon sa pahayag ng Cagayan Capital Press Corps, lubha silang nalulungkot sa pagkamatay ni Humalon, lalo pat patuloy ang natatanggap na pagbabanta sa mga kasapi ng media. Nanawagan sila sa agarang aksyon ng pamahalaan at makasuhan ang masangkot sa pagpatay. Iwinagayway rin ang isang tarpaulin na nagpapahayag ng simpatya para sa pamilya ni Humalon. Nakasulat dito ang mga katagang Stop Media Killings. Ginanap sa Ilocos Sur ang taunang Region 1 Culture Conference, kung saan tinatalakay ang pagpapayaman sa kultura ng mga Pilipino. Ayon sa Vice Head ng National Committee on Northern Cultural Communities, malaki raw ang ginagampanan ng papel ng kultura sa pagkakakilanlan ng mga tao. Actually, it plays an integral part or vital role in shaping our views of things and how we feel and how we live in the community. May impluwensya na ng ibang kultura ang kaugalian, pamamaraan, maging ang paniniwala ng mga Pilipino mula sa mga dating mananakop. Sa kasalukuyang panahon, minamahal na rin ng mga Pilipino ang ibang kultura ng ibang bansa mula sa pananamit, pananalita at pagkain. Pero naway hindi nito mabura ang kulturang Pilipino bagkus pagyamanin at ipagmalaki rin. Na wag natin ikahiya kung anuman yung kulturang meron tayo. Dahil itong kultura na ito ay siyang magpapayabong ng ating ekonomiya. Ang Culture Conference ay dinaluhan ng Local Culture and Arts Council sa rehiyon. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.